Noong 9:15 ng umaga, ika, 12 ng Abril, taong 2018, sa bayan ng San Felipe, isang munisipalidad na agrikultural, isang diwa ng kagalakan ang bumalot sa isang lote sa silangang bahagi ng kabayanan. Si Ginoong Boyet Reyes, ang bagong may-ari ng lupa, ay nakatayo't nagbibigay ng mga utos, isang ngiti ng katuparan, ang malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha na sanay sa pagbabanat ng buto. Matapos ang maraming taon ng pag-iipon, sa wakas ay masisimulan na rin ng kanyang pamilya ang pagpapatayo ng kanilang pinapangarap na bahay. Ang ugong ng mga makina, ang kalampagan ng mga bakal, ang tawanan at kuwentuhan ng mga trabahador lahat ay nagsasanib upang bumuo ng isang awit ng bagong buhay na sumisibol. Si Jomar, isang binatang backhoe operator, ay bihasang minamaniobra ang bucket ng sasakyan. Dahan-dahan niyang hinuhukay ang matabang lupa, susun-susun, alinsunod sa plano. Ang pundasyon ng bahay ay kailangang hukayin ng halos 2 metro ang lalim. Ang lahat ay berhalan ng maayos hanggang sa ibinaba ang bucket sa ika-17 na pagkakataon. Klaang, isang matinis at nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw, iba sa karaniwang tunog ng pagtama sa malalaking bato na kanilang naririnig. Nagulat si Jomar at agad na binitawan ang kontrol. Ang lakas ng impact ay umabot hanggang sa kanyang cabin at malinaw niyang naramdaman na may isang bagay na napakatigas sa ilalim ng lupa. Sumilip siya sa hukay, ngunit putik at magaspang na lupa lamang ang kanyang nakita. Inakala niyang tumama siya sa isang lumang sementadong sahig o tubo, kaya't nagpasya siyang ibabang muli ang bucket. Ngayon ay may mas higit na puwersa upang sirain ang sagabal. Kraang, sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang tunog, kasabay ng pagtilapon ng malalaking tipak ng lupa. Isang maputi at kurbadang bagay ang gumulong mula sa bucket at bumagsak sa mamasa-masang lupa. Kumunot ang noo ni Jomar. Pinatay niya ang makina at mabilis na tumalon pababa. Nilapitan niya ito at marahang sinipa gamit ang dulo ng kanyang bota upang alisin ang kumapit na putik. Habang unti-unting lumilitaw ang hugis ng bagay, napako si Jomar sa kanyang kinatatayuan na nigas sa pagkabigla. Ito ay isang buto. Walang duda, buto ito ng binti ng tao. Diyos ko po, ano to? Nanginginig na bulong ni Jomar. Namumutla ang mukha. Ang kanyang sigaw ay nakatawag ng pansin ni Ginoong Boyet at ng 2 pang trabahador na malapit. Sa una, hindi sila makapaniwala. Iniisip na buto lamang ito ng hayop, ngunit nang kunin ng isang mas matandang trabahador na may mas maraming karanasan ang buto upang suriin, buto ng tao to. Sigurado, buto ng tao. Ang dating masayang kapaligiran sa construction site ay biglang naglaho na palitan ng isang nakapaninindig balahibong katahimikan. Si Ginoong Boyet, kahit nanginginig, ay sinubukang magpakatatag. Tigil lahat. Huwag galawin ang lugar. Jomar, tawagan mo ang pulisya ngayon din. 15 minuto lamang ang lumipas, dumating ang 2 pulis mula sa himpilan ng pulisya ng San Felipe. Agad nilang kinordonan ang lugar at pinaatras ang lahat ng trabahador. Ang isang pulis, na mas may edad, ay maingat na bumaba sa hukay ng pundasyon. Suot ang guwantes na goma, gamit ang isang maliit na pala, dahan-dahan niyang tinabing ang lupa sa paligid kung saan nahukay ang buto. Habang mas malalim ang kanyang paghuhukay, mas matinding katatakutan ang nabubunyag. Hindi lamang ito isang pirasong buto, kundi isang halos kumpletong kalansay, nakabaluktot sa isang di pangkaraniwang posisyon. Ngunit ang detalyeng nagpatayo ng balahibo, maging sa pinakabeteranong pulis, ay ang bagay na mahigpit na nakapulupot sa mga pulso at bukong-bukong ng kalansay. Ito ay makapal at mabibigat na kadenang bakal, kinakalawang na halos kasing kulay na ng lupa. Nakakandado nito ang 4 na paa at kamay ng biktima. Ginagawang isang walang hanggang selda ang libingang ito. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong paglilibing. Ito ay isang kaso ng pagpatay, isang brutal na krimen na matagal nang ibinaon sa limot.
Ang batang pulis na nakatayo sa gilid ng hukay ay namutla at mabilis na tumalikod upang sumuka. Nagkagulo ang buong construction site. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa damuhan. Ang mga osisero ay nagsimulang magdatingan at magkumpol-kumpol. Ang hepe ng pulisya ng San Felipe, matapos matanggap ang ulat sa radyo, ay agad na napagtanto ang kabigatan ng kaso. Ito ay lampas na sa kakayahan ng isang istasyon sa munisipalidad. Isang utos ang agad na inilabas. I-double cordon ang crime scene. Walang sino mang hindi autorisado ang papayagang lumapit. I report ko ay to agad. Sa provincial director, isa itong heinous crime. Ang sikat ng araw ng Abril ay mainit pa rin. Ngunit, sa lupain ni Ginoong Boyet, isang lamig na tumatagos hanggang sa buto ang bumalot sa lahat. Sa ilalim ng lupaing iyon, isang nakakatakot na lihim ang ginising mula sa mahabang pagkakatulog. At ngayon, ito ay sumisigaw ng katarungan. Noong 10:30 ng umaga ng araw ding iyon, sa Provincial Police Headquarters ng Nueva Ecija na malayo sa bayan ng San Felipe, normal pa rin ang takbo ng trabaho. Sa opisina ng Major Crimes Investigation Unit, MCIU, si Police Major Dante Villegas ay abala sa pagsusuri ng isang case folder ng katatapos lang na kaso ng estafa. Sa edad na 45, ang kanyang malapad na noo ay may mga guhit na ng malalim na pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay malalim at nagpapakita ng kalmadong pananaw ng isang taong sanay nang harapin ang madilim na bahagi ng lipunan. Biglang tumunog ang pulang telepono sa kanyang mesa. Ito ang hotline na tumutunog lamang kapag mayroong isang kagyat at napakahalagang kaso. Dinampot ni Major Villegas ang telepono. Ang kanyang boses ay kalmado at hindi man lang nanginginig. Major Crimes Investigation Unit, Villegas speaking. Sa kabilang linya ay ang matigas na boses ng Provincial Director, Major Villegas. May isang malubhang kaso sa bayan ng San Felipe. Isang construction site ang nakahukay ng kalansay ng tao na nakakadena sa ilalim ng lupa. Inaatasan kita at ang iyong buong team na direktang humawak sa kasong ito. Pumunta kayo roon kaagad. Bigyan ng pinakamataas na prioridad ang kasong ito. Yes, sir. Maikling sagot ni Villegas. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay nag-iisip ng ilang sandali. Kalansay na nakakadena. 4 na salita na sapat na para sabihin ng lahat. Hindi ito isang krimen na bunga ng biglaang galit o pagnanakaw. Ang pagkakadena sa biktima ay nagpapakita ng isang pinagplanuhang pagkamuhi, isang uri ng pagpapahirap, pagkulong at sukdulang kalupitan. Siguradong komplikado ang kasong ito. Walang pag-aaksaya ng oras, tumayo si Major Villegas at mabilis na isinuot ang kanyang jacket. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang opisina. Ang kanyang boses ng pag-uutos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sinisira ang katahimikan. Captain Sandoval, tipunin ang buong team. Ngayon din, may emergency order tayo. Ihanda ang lahat ng kagamitan para sa crime scene investigation. May heinous crime tayo sa San Felipe. Si Police Captain Marco Sandoval, isang mahusay na opisyal na nasa edad sarteha, ay agad na lumitaw. Siya ay mabilis kumilos, matalas ang isip, at bihasa sa teknolohiya, isang perpektong kombinasyon sa tradisyonal na pamamaraan ng imbestigasyon ni Major Villegas na umaasa sa karanasan at criminal psychology. Yes, sir. Sa loob lamang ng 15 minuto, isang mabilisang case conference ang isinagawa na dinaluhan ni Major Villegas, Captain Sandoval, ang hepe ng Scene of the Crime Operatives, SOCO, at ang Medical Legal Officer mula sa Provincial Crime Laboratory. Ang paunang impormasyon mula sa pulisya ng San Felipe ay mabilis na inilahad. Ang biktima ay inilibing. Nang halos 1.5 metro ang lalim, nakagapos ang mga pulso at bukong-bukong ng kadenang bakal. Ang crime scene, buod ni Villegas habang nakaturo sa mapa ng probinsya, ay isang lumang lote na kabibili lang ng bagong may-ari para pagtayuan ng bahay.
Maganda ang ginawang pag-preserve ng crime scene ng pulisya ng San Felipe. Ang misyon natin ngayon ay kumilos ng mabilis, pero maingat. Gusto kong bawat ebidensya, gaano man kaliit, ay makolekta. Bumaling siya sa medico-legal officer. Doc, maging handa po sa paunang pagsusuri sa crime scene. Ang time of death ay isang mahalagang salik para mapaliit ang saklaw ng ating mga suspek. Pagkatapos ay tumingin siya kay Captain Sandoval. Sandoval, habang nasa biyahe tayo, simulan mo nang kolektahin ang paunang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng lupang iyon. Sino ang mga dating may-ari? Ilang beses nagpalit ng kamay? Bawat impormasyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Pagsapit ng ika, 11 ng umaga, dalawang sasakyan ng MCIU, isang mobile command post, at isang Soko van ang humarurot paalis ng headquarters. Bukas ang sirena sa highway. Sa loob ng command post, tahimik na nakaupo si Major Villegas, nakatingin sa labas ng bintana. Alam niyang opisyal nang nagsimula ang karera laban sa oras at laban sa isang malupit at walang awang kaaway. Matapos ang mahigit isang oras na mabilis na biyahe, narating ng convoy ng MCIU ang bayan ng San Felipe. Ang daan patungo sa crime scene ay matagal nang isinara ng lokal na pulisya. Daan-daang usisero pa rin ang nakatayo sa likod ng police line, nagbubulungan at nagbibigay ng kani-kanilang haka-haka. Ang pagdating ng dalawang sasakyan na may plakang panlalawigan ay lalo pang nagpakumbinsi sa kanila na ang krimen na nakabaon sa ilalim ng lupa ay mas karumal-dumal pa kaysa sa kanilang inaakala. Bumaba si Major Villegas sa sasakyan. Ang maalinsangang hangin ng probinsya ay sumalubong sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang buong paligid. Ang crime scene ay isang bakanting lote na may sukat na mga 300 metro kwadrado na papaligiran ng luntiang mga taniman ng prutas. May iilang mga bahay na nakakalat sa di kalayuan. Ang lokasyon ay medyo liblib. Bagamat hindi gaanong kalayuan sa komunidad, ito ay natatakpan ng makakapal na puno, isang perpektong lugar para itago ang isang bangkay. Pagtatasa ni Villegas sa kanyang isip, ang hepe ng pulisya ng San Felipe ay mabilis na lumapit para mag-ulat. Sir, na-preserve po namin ang crime scene. Bukod sa hukay, wala pa pong nakakapasok sa buong lugar. Mabuti. Tango ni Villegas. Ngayon, lahat ng walang kinalaman lumabas muna sa pangalawang kordon. Soko team, simulan na ang trabaho. Ang utos ay inilabas. Isang propesyonal, mabilis, ngunit tahimik na kapaligiran ng pagtatrabaho ang bumalot sa lugar. Ang mga tauhan ng Soko na nakasuot ng puting protective suits ay nagsimulang kumalat. Ang isa ay kumukuha ng mga larawan ng buong lugar. Ang isa ay nagre-record ng video ng bawat detalye. At ang isa pa ay gumagamit ng GPS para matukoy ang eksaktong lokasyon ng kalansay. Bawat hakbang nila ay magaan at maingat, na para bang natatakot na gambalain ang kaluluwa ng namayapa. Hindi nagmadali si Major Villegas na pumasok sa sentro ng crime scene. Naglakad-lakad siya sa paligid ng kordon. Ang kanyang matalas na mga mata ay sinusuri ang bawat halaman, bawat bakas ng paa sa lupa. Sinusubukan niyang buuin sa kanyang isip ang mga pangyayari maraming taon na ang nakalipas noong pinili ng salarin ang lugar na ito para itago ang kanyang krimen. Araw ba o gabi siya dumating dito? Mag-isa ba siya o may kasabwat? Gaano katagal niya hinukay ang libingan? Samantala, mabilis na nagsimulang magtrabaho si Captain Sandoval kasama ang hepe ng San Felipe. Nagtatala siya ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng lupa. Hepe. Dati, kay Tatang Kiko yan. Sagot ng hepe. Mag-isa lang siya sa buhay. Walang asawa't anak. Namatay siya mga 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos niyang mamatay, isang malayong pamangkin mula sa ibang probinsya ang umuwi para ibenta ito sa isang taga rito. Tapos, yung nakabili, ibinenta lang din kay Ginoong Boyet ilang buwan na ang nakalipas. Noong nabubuhay pa si Tatang Kiko,
May mga madalas po bang dumalaw sa kanya? Tanong ni Sandoval. Matanda na siya at hindi na gaanong nakikihalubilo. Mayroon siyang isang regular na manggagamot, isang albularyo, na laging tumitingin sa kanya at nagbibigay ng gamot. Si Dr. Vivencio de Leon, yung may pinakamalaking klinika dito sa bayan. Mabilis na isinulat ni Sandoval ang pangalan ni Dr. Vivencio de Leon sa kanyang kwaderno. Sa ngayon, ang lahat ng impormasyon ay mga pira-pirasong palaisipan lamang. Sa hukay, handa na ang medical legal officer at 2 tauhan ng SOCO. Dahan-dahan silang bumaba, dala ang kanilang mga espesyal na kagamitan, maliliit na dulos, malalambot na brush, at sipit. Ang proseso ng siyentipikong paghuhukay ay magsisimula na. Lumapit si Major Villegas sa gilid ng hukay, nakatingin sa kalansay na tahimik na nakahimlay sa ilalim ng malamig na lupa. May kutob siyang ang kalansay na ito ay hindi lamang naglalaman ng sakit ng iisang tao, kundi nagtatago rin ng isang komplikadong kuwento, isang lihim na ibinaon kasama nito sa loob ng halos 1 dekada. At ang misyon niya at ng kanyang team ay ibalik ang pangalan at katarungan para dito. Sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw sa hapon, ang paghuhukay ay isinagawa ng napakametikuloso. Hindi gumamit ng pala o piko ang mediko-legal at ang SOCO team, ginamit nila ang mga dulos na pang-arkeolohiya, dahan-dahang kinakaskas ang manipis na suson ng lupa sa paligid ng kalansay. Bawat dakot ng lupa ay isinasala sa isang malaking pansala upang matiyak na walang kahit pinakamaliit na ebidensya ang makakalusot. Matapos ang halos 2 oras ng masusing pagtatrabaho, ang kalansay ay ganap ng nahukay at maingat na inilipat sa isang puting lona. Ang kinakalawang na kadenang bakal ay nananatiling mahigpit na nakakandado sa mga buto ng pulso at bukong-bukong isang larawang nakakatakot. Agad na sinimulan ng medical legal officer ang paunang pagsusuri doon, mismo sa crime scene. Sinuri niya ang bawat dugtungan ng buto, ang istruktura ng bungo, at ang buto ng balakang. Ang biktima ay lalaki, sabi niya, sa isang propesyonal at walang emosyong tono. Batay sa antas ng pagkakadikit ng mga kasukasuan at pag-unlad ng panga, ang edad ng biktima ay nasa pagitan ng 25 hanggang 25 taong gulang. Si Major Villegas ay nakatayo sa tabi, nakikinig ng mabuti. At ang tinatayang oras ng pagkamatay, Doc, ito ang pinakamahirap na parte. Sagot ng medical legal, sabay turo sa kondisyon ng kalansay. Tuyo na ang mga buto, walang natirang malambot na tissue. Batay sa antas ng pagkasira ng mga buto at pagkakalawang ng kadena, tinataya kong matagal na siyang namatay. Maaaring nasa pagitan ng 7 hanggang 10 taon. Ngunit para sa mas tumpak na bilang, kailangan natin itong dalhin sa laboratorio para sa mas malalim na pagsusuri. 7 hanggang 10 taon. Isang napakatagal na panahon. Ang alaala ng mga testigo ay maaaring malabo na. Ang orihinal na crime scene ay maaaring nagbago na ng husto. Ang hirap ng kaso ay tumaas pa. May mga palatandaan po ba ng pananakit mula sa labas? Tanong ni Captain Sandoval. Umiling ang medico legal. Sa paunang pagsusuri, walang mga marka ng sugat sa buto na gawa ng matatalim na bagay o matitigas na gamit. Walang buto, nabali, o may lamat. Siyempre, paunang conclusion pa lang ito. Ang sanhi ng kamatayan ay maaaring hindi nag-iwan ng bakas sa buto, tulad ng pagkasakal o pagkalason. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa kalansay, matiyaga pa ring sinasala ng SOCO team ang bawat timba ng lupa mula sa hukay. Ito ay isang nakakainip na trabaho na nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Bigla, isang batang opisyal ang sumigaw. "Sir, may nakuha ako." Lahat ng mga mata ay napabaling sa pansala. Mabilis na lumapit sina Villegas at Sandoval. Gamit ang sipit, maingat na kinuha ng opisyal ang isang maliit at maitim na bagay na puno ng putik. Dahan-dahan niya itong inilagay sa isang petri dish
at ginamit ang isang malambot na brush para alisin ang putik. Nang maalis ang huling bakas ng putik, lumitaw ang tunay na anyo ng bagay. Ito ay isang butones ng damit. Ngunit hindi ito isang ordinaryong butones. Ito ay gawa sa berdeng jade. Maselang inukit sa hugis ng isang paniki na nakabuka ang mga pakpak. Kahit na matagal nang nasa ilalim ng lupa, ang ganda at detalye nito ay hindi pa rin kumukupas. Malinaw na hindi ito isang butones na gawa sa pabrika. Ito ay personal o maaaring espesyal na ipinagawa. Kinuha ni Major Villegas ang petri dish at pinagmasdan ito. Paniki. Sa kulturang silanganin, ang paniki ay simbolo ng suwerte at kaligayahan. Ang taong nagsusuot ng ganitong uri ng butones ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ilagay sa evidence bag. Ito ang evidence A, utos ni Villegas. Sandoval, kuhanan mo ng malinaw na litrato sa lahat ng anggulo. Ang paglitaw ng butones na jade ay parang isang di inaasahang liwanag sa gitna ng isang tahimik na crime scene na halos walang natirang bakas. Matapos ang napakatagal na panahon, ang maliit na bagay na ito ang una at tanging pisikal na ebidensya. Ito ang manipis na hibla na nag-uugnay sa biktima, sa salarin. Maaaring ito ay sa biktima na natanggal habang nanlalaban o maaaring sa salarin mismo, isang malaking pagkakamali habang itinatago ang kanyang krimen. Nang hapong iyon, matapos ang crime scene investigation, ang kalansay ay dinala sa Provincial Crime Laboratory. Umatras na ang MCIU. Naiwan lamang ang bakanteng lote na may malalim na butas, tila isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang kaso ay pumasok na sa susunod na yugto, ang pinakamahirap na bahagi. Ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima mula sa isang di kilalang kalansay at isang misteryosong butones. Nang gabing iyon ng Abril 12, isang emergency case conference ang ginanap sa himpilan ng pulisya ng San Felipe. Ang maliit na silid ay siksikan at masikip dahil sa usok ng sigarilyo at tensyon. Sa isang malaking whiteboard, isinulat ni Major Villegas ang mga paunang impormasyon. Biktima, lalaki. Edad, 18-25. Oras ne. Pagkamatay, 7,010 taon na ang nakalipas. Kondisyon, nakakadena. Ibinaon sa lupa. Ebidensya, isang butones na jade na hugis paniki. Mga Ginoo, panimula ni Villegas, ang kanyang boses ay malalim at matatag. Mula sa mga nakalap natin sa crime scene, makakabuo tayo ng ilang paunang teorya. Una, ito ay isang premeditated murder, pinagplanuhan at inihanda ng maigi. Hindi lang basta gustong patayin ng salarin ang biktima, gusto rin niya itong ikulong at pahirapan. Ang pagkakadena ay nagpapakita ng malalim na pagkamuhi at pagnanais na kontrolin ang biktima ng lubusan. Huminto siya at tiningnan ang mga miyembro ng team. Pangalawa, ang salarin ay pamilyar sa heograpiya ng San Felipe. Pinili niya ang isang liblib na lugar na pag-aari ng isang matandang namumuhay mag-isa para pagtaguan ng bangkay. Ibig sabihin, maaaring taga rito ang salarin. At pangatlo, dugtong ni Captain Sandoval, ang butones na jade. Ito ay isang mamahalin at di pangkaraniwang bagay. Maaari itong maging susi sa pagtukoy sa antas sa lipunan, propesyon, o maging sa pagkakakilanlan ng mga sangkot. Tama, tango ni Villegas. Ngunit ang lahat ng teoryang ito ay walang kabuluhan kung hindi natin masasagot ang pinakamahalagang tanong, sino ang biktima? Kinuha niya ang marker at binilugan ang mga salitang pagkakakilanlan ni biktima sa whiteboard. Ito ang ating unang prioridad. Ito ang buhol ng buong kaso. Kapag nalaman natin kung sino ang biktima, masusundan na natin ang kanyang mga ugnayan sa lipunan. At mula roon, ay mapapaliit natin ang mga posibleng alitan at mahahanap ang mga suspek. Ang mga utos ay malinaw na ibinigay.
Si Captain Sandoval ang naatasang mamuno sa gawaing ito. Sandoval, responsibilidad mo ang pagsusuri sa lahat ng lumang case files. Hindi lang sa San Felipe, kundi sa buong probinsya at mga kalapit na lugar. Mag-focus sa mga kaso ng mga binatang lalaki na iniulat na nawawala o umalis ng bahay sa loob ng nakalipas na 15 taon. Gumawa ng listahan ng mga kaso na tumutugma sa deskripsyon ng biktima edad. Ito ay isang napakalaking trabaho at nangangailangan ng matinding pasensya. Yes, sir, sagot ni Sandoval. Samantala, patuloy ni Villegas, isang team ang mag-iimbestiga sa kasaysayan ni Tatang Kiko, ang dating may-ari ng lupa, at lahat ng madalas bumisita sa kanya sa loob ng huling 10 taon. Bigyan ng espesyal na atensyon si Dr. Vivencio de Leon. Ang isa pang team ay magdadala ng litrato ng butones sa mga alahas at mga mang-uukit ng jade sa probinsya para alamin ang pinagmulan nito. Natahimik ang silid. Tanging ang tunog ng mga panulat na sumusulat ang maririnig. Ang buhay ng isang tao ay muling bubuuin mula sa malamig na mga buto at mga lumang dokumento. Ang malawakang paghahanap sa nakaraan ay opisyal nang nagsimula. Lumipas ang ilang araw. Ang pagsusuri ni Captain Sandoval at ng kanyang team sa mga lumang dokumento ay puspusan. Humarap sila sa libu-libong pahina ng mga lumang papel, naninilaw at malutong, na may mga kupas na tinta. Daan-daang kaso ng nawawalang tao ang kanilang nakita, ngunit matapos salain, karamihan ay hindi tumutugma. Ang iba ay lampas sa edad, ang iba ay natagpuan na, at ang iba ay hindi tugma ang deskripsyon. Tila napunta sila sa isang dead end, ngunit sa ika-4 na araw ng paghahanap, isang manipis na folder mula sa himpilan ng pulisya ng San Felipe ang nakakuha ng atensyon ni Sandoval. Pangalan, nawawala. Adrian, nawawala. Adrian, nawawala. Nawawala. Nag-ulat. Berto. Ama, Detali. Ang anak na si Adrian, ipinanganak noong 1990, 10 gulang noong 2010, ay umalis ng bahay matapos mag-away ang pamilya. Hanggang ngayon ay walang balita. Petsa NG Pag-ulat, Hunyo 2010. Description, tinatayang 5'8" ang taas, payat ang pangangatawan, bawat detalye ay perpektong tumutugma. Ang oras ng pagkawala ay 8 taon na ang nakalipas, napasok sa tinatayang time of death ng medico-legal. Edad by C. Lalaki. Pangangatawan lahat ay akma. Agad na naging pangunahing person of interest si Adrian. Walang pag-aaksaya ng oras. Nang hapong iyon, si Major Villegas at Captain Sandoval ay nagtungo sa tirahan ng pamilya ni Berto na nasa isang maliit na baryo hindi kalayuan sa kabayanan. Ito ay isang simpleng bahay na nasa tabi ng isang taniman ng suha. Sumalubong sa kanila ang isang mag-asawang may edad na. Ang mga mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at paghihirap. Sila si Mang Berto at Aling Nelia, ang mga magulang ni Adrian, nang ipakilala ni Villegas ang kanilang sarili bilang mga pulis mula sa probinsya na nagtatanong tungkol sa kanilang anak. Hindi na napigilan ni Aling Nelia ang kanyang mga luha. Sir, natagpuan niyo na ba ang anak ko? Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Nang makita ang matandang ina na puno pa rin ng pag-asa matapos ang 8 taong paghihintay, naramdaman ni Major Villegas ang pagbara sa kanyang lalamunan. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Mang Berto, Aling Nelia, kailangan po namin ang tulong ninyo para kumpirmahin ang isang napakahalagang bagay. Kamakailan, may natagpuan kaming isang di kilalang kalansay na maraming katangian na tumutugma kay Adrian. Ang mga salita ni Villegas ay parang isang martilyong humampas sa mag-asawa. Nanigas si Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Si Aling Nelia ay halos matumba kung hindi siya mabilis na naalalayan ni Sandoval. Hindi.
Hindi maaari. Ang anak ko, nagalit lang siya at nagpunta sa malayo para magtrabaho. Sabi niya, kikita siya ng maraming pera at babalik din, mahinang sabi ni Aling Nelia. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng 8 taon, iyon ang paniniwalang kanilang pinanghawakan. Ang sakit ng pagkawala ng anak ay unti-unting humupa. Naiwan na lamang ang pangungulila at paghihintay. Ngunit ngayon, ang malupit na katotohanan ay nabunyag. At ang sugat na inakala nilang naghilom na ay muling binuksan. Mas masakit pa ng ilang ulit. Matapos kumalma, nanginginig na nagsalita si Mang Berto. Nang araw na yon, nag-away kami ng matindi. Dahil yan sa pag-ibig niya. Pagkatapos noon, nagalit siya at umalis. Ang sabi lang niya, "Aalis ako para patunayan sa inyo, itay." Pagkatapos noon, wala na kaming narinig mula sa kanya. Mang Berto, para makasiguro po tayo, kailangan naming kumuha ng sample mula sa inyo ni Aling Nelia para sa DNA comparison, sabi ni Villegas nang may pakikiramay. Isa po itong kinakailangang proseso. Tahimik na tumango si Mang Berto. Ang sakit ay malinaw sa kanyang mukha, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay mayroong pagtanggap. Tila matapos ang mahabang taon ng paghihintay, inihanda na niya ang kanyang sarili para sa pinakamasamang posibleng sitwasyon. Habang papalayo ang sasakyan ng mga pulis, naiwan ang maliit na bahay sa isang malungkot na katahimikan. Alam ni Major Villegas na nakagawa sila ng isang malaking hakbang sa paghahanap ng katotohanan, ngunit kasabay nito, nagdala sila ng matinding sakit sa isang pamilyang matagal nang nagdurusa. Sa sumunod na pakikipag-usap sa bahay ni Mang Berto, matapos ang proseso ng pagkolekta ng sample, bahagyang humupa ang paunang pagkabigla. Naiwan na lamang ang isang tahimik na kirot. Dahan-dahang tinanong ni Major Villegas ang dahilan ng pag-alis ni Adrian. Bumuntong hininga si Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa taniman ng suha. Lahat ng ito ay dahil kay Clarissa, ang kaisa-isang anak ni Dr. Vivencio de Leon. Ang pamilyar na pangalan ay muling lumitaw. Nagkatinginan sina Major Villegas at Captain Sandoval. Ang koneksyon sa pagitan ng biktima at isa sa mga taong nasa kanilang listahan ay nagsisimula ng mabuo. Si Aling Nelia, na namamaga ang mga mata, ay nagpatuloy sa sinabi ng kanyang asawa. Si Adrian at si Clarissa, mahal na mahal nila ang isa't isa, laging magkasama. Mabait na bata si Clarissa. Mahal din namin siya. Pero ang tatay niya, si Dr. Vivencio, ibang klase siya. Tinutulan po ba niya ang kanilang relasyon? Tanong ni Sandoval. Mariing tinutulan! Sagot ni Mang Berto. Ang kanyang boses ay may halong galit. Sabi niya, mahirap lang kami. Hindi kami nababagay. Sabi niya, ang anak kong si Adrian ay walang pinag-aralan, walang kinabukasan, at sisirain lang ang pangalan ng pamilya nila. Siya ang pinakasikat na manggagamot sa bayang ito. Laging mataas ang tingin sa sarili. Ang detalyeng ito ay lubhang interesado para kay Villegas. Ang motibo sa krimen ay madalas na nagmumula sa matinding alitan at ang diskriminasyon sa estado sa buhay at pang-iinsulto sa dignidad ay isa sa mga pinakamalalim na uri ng alitan. May ginawa po bang hakbang si Dr. Vivencio para hadlangan sila? Mas malalim na tanong ni Villegas. Marami, sir. Kuwento ni Aling Nelia habang lumuluha. Hindi lang niya pinagbawalan ang anak niyang makipagkita sa anak ko, kundi pinuntahan pa kami dito sa bahay para laitin siya. Minsan, dumating siya habang tinutulungan ako ni Adrian sa taniman. Tinuro niya ang anak ko at sinabihang isa siyang asong kalye na nagtatangkang pumitas ng bulaklak sa langit. Nagbanta pa siya na kung hindi titigilan ni Adrian ang anak niya, gagawin niyang mawala si Adrian sa balat ng lupa ng San Felipe. Gagawin niyang mawala. Ang bantang iyon, sa konteksto ng isang natagpuang kalansay, ay biglang naging isang mabigat at puno ng masamang intensyon na pahayag. Marami po bang nakakaalam sa pangyayaring ito?
Tanong ni Sandoval habang mabilis na nagsusulat. May mga kapitbahay na nakarinig. Malakas ang boses niya noon, kumpirma ni Mang Berto. Dahil sa mga panlalait na yon, kaya nasaktan ng husto si Adrian. Ang huling pag-aaway naming mag-ama ay tungkol din doon. Sinabihan ko siyang sumuko na dahil hindi namin kaya ang pamilya nila. Hindi siya nakinig. Sinabihan pa akong duwag, tapos umalis na siya. Akala ko, nagpunta lang siya sa malayo para magtrabaho, para kumita ng pera at patunayan kay Dr. Vivencio. Hindi ko akalain. Hindi na natapos ni Mang Berto ang kanyang sasabihin. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang testimonya ng mga magulang ng biktima ay nagbukas ng isang malinaw na landas para sa imbestigasyon. Isang ipinagbabawal na pag-ibig, isang makapangyarihan at aroganteng magiging biyenan, isang banta sa buhay, at isang misteryosong pagkawala. Bigla, lahat ng mga landas ay tila tumuturo sa respetadong manggagamot na iginagalang ng buong bayan, si Dr. Vivencio de Leon. Ngunit alam ni Major Villegas na malayo pa ang pagitan ng hinala at ebidensya. Si Dr. Vivencio ay isang taong may reputasyon, matalino, at maingat. Para mapanagot ang isang tulad niya, kailangan nila ng ebidensyang hindi matitinag. 2 araw ang lumipas, dumating ang pinakamahalagang resulta ng pagsusuri mula sa Provincial Crime Laboratory. Hindi lamang nito kinumpirma ang kanilang mga paunang hinala, kundi nagbunyag din ng mas nakakatakot na mga detalye tungkol sa pagkamatay ng biktima. Ang unang ulat ay ang resulta ng DNA test. Hindi nakakagulat, ang genetic sample na nakuha mula sa bone marrow ng kalansay ay 100% na tumugma sa DNA ni Mang Berto at Aling Nelia. Opisyal nang nakumpirma na ang biktima ay si Adrian kahit na inaasahan na nang hawakan ni Major Villegas ang malamig na papel ng kumpirmasyon, nakaramdam pa rin siya ng awa para sa mag-asawa. Ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak ay siyentipiko nang napatunayan. Ang pangalawa at mas mahalagang ulat ay ang detalyadong resulta ng autopsy na nagbigay linaw sa sanhi ng kamatayan. Tulad ng paunang hinala, walang mga marka ng sugat sa buto mula sa direktang pananakit. Gayunpaman, paliwanag ng mediko-legal sa telepono kay Villegas, nang suriin namin ang microscopic structure ng mga buto, nakakita kami ng malinaw na mga palatandaan ng matinding malnutrisyon at dehydration sa loob ng mahabang panahon. Ang tinatawag na Harris lines, mga pahalang naguhit sa mahahabang buto, ay napakakapal. Ito ay nagpapahiwatig na ang katawan ng biktima ay dumanas ng paulit-ulit na matinding stress kung saan humihinto ang paglaki at pagkatapos ay sinusubukang bumawi. Isang paulit-ulit na siklo. Sa madaling salita, patuloy niya, hindi agad namatay ang biktima. Siya ay hinayaang magutom at mauhaw sa loob ng mahabang panahon bago malagutan ng hininga. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay matinding pagkahapo ng katawan. Severe bodily exhaustion. Ito ay isang napakasakit at napakahirap na paraan ng pagkamatay. Ang impormasyong ito ay nagpatayo ng balahibo ng buong team. Hindi lamang pumatay ang salarin, pinahirapan pa niya ang biktima hanggang sa mamatay. Ginawa niyang impyerno sa lupa ang mga huling araw ng isang binata. Ito ay nagpatibay sa teorya ng malalim na personal na pagkamuhi. Samantala, ang team na inatasang mag-imbestiga sa pinagmulan ng butones na jade ay nagdala rin ng mahalagang impormasyon. Matapos magtanong sa maraming tindahan, isang matandang manggagawa ng alahas sa Kapitolyo ang nakakilala sa disenyo ng butones. Ito ay Qinghai Jade, napakagandang kalidad, paliwanag ng matanda. Ang disenyo ng paniki ay isang simbolo ng Feng Shui para sa suwerte at pagtataboy ng masasamang espiritu. Ang mga ganitong bagay ay hindi ibinebenta sa karaniwang tindahan. Madalas itong ipinapagawa ng espesyal ng mga mayayaman, lalo na yung mga nasa larangan ng tradisyonal na medisina o yung mga naniniwala sa Feng Shui. Madalas nilang inilalagay ito sa kanilang mga damit o sa mga lagayan ng acupuncture needles. Tradisyon,
medisina, feng shui. Lahat ng mahalagang salita ay muling tumuturo sa iisang tao, si Dr. Vivencio de Leon. Ang bilog ng hinala sa paligid ng respetadong doktor ay lalo pang kumikitid. Mayroon siyang motibo, kaalaman, at ngayon, ang nag-iisang pisikal na ebidensya sa crime scene ay tila nagmula sa kanyang mundo. Ibinaba ni Major Villegas ang 2 ulat sa kanyang mesa. Lahat ay masyadong malinaw. Oras na para bisitahin ng opisyal ang klinika ni Dr. Vivencio de Leon. Ang San Felipe Herbal Clinic ni Dr. Vivencio de Leon ay nasa pinakamagandang lokasyon sa bayan sa tabi ng pangunahing kalsada. Ito ay isang malaki at luma ngunit magandang 2 palapag na bahay na nagpapahiwatig ng respeto at kredibilidad. Ang amoy ng mga halamang gamot ay umaabot hanggang sa labas. Pumasok sina Major Villegas at Captain Sandoval na nagpapanggap na mga ordinaryong pasyente. Sa loob, maraming pasyente ang naghihintay. Ang mga pader ay puno ng mga sertipiko ng pagkilala, mga tropeo, at mga larawan ni Dr. Vivencio kasama ang mga opisyal ng gobyerno at mga kilalang tao. Lahat ay nagpapakita ng impluwensya at estado ng may-ari. Isang nurse ang sumalubong sa kanila. Para po kay Doc? Maupo po muna kayo. May ginagamot pa po si Doc. Hindi na kailangan. Kami ay mga pulis, sabi ni Villegas. Ipinapakita ang kanyang badge. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para patahimikin ang buong klinika. Lahat ng mga mata ay napabaling sa kanila. Gusto naming makausap si Dr. Vivencio ng pribado. Namutla ang nurse at mabilis na pumasok sa loob. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Dr. Vivencio de Leon. Siya ay nasa edad 60, matangkad at balingkinitan. May mga puti na ang kanyang buhok, ngunit maayos na nakasuklay. Nakasuot siya ng damit na seda. Ang kanyang kilos ay mahinahon at kagalang-galang. Nang makita ang mga pulis, hindi siya nagpakita ng pagkagulat o pagkabahala, kumunot lamang ng bahagya ang kanyang noo. Magandang araw. Mga opisyal, ano po ang maipaglilingkod ko? At naparito pa ang mga pulis mula sa probinsya. Tanong niya sa isang malumanay na boses. May itatanong lang kami sa inyo tungkol sa isang kaso. Diretsyong sagot ni Villegas. Maaari po ba tayong mag-usap sa inyong opisina? Sa pribadong opisina ni Dr. Vivencio, nagsimulang tumindi ang tensyon. Agad na pumasok sa paksa si Villegas. Dr. De Leon, kilala niyo po ba ang isang binatang nagngangalang Adrian? Umupo si Dr. Vivencio sa kanyang silya at nagsali ng tsaa, hindi man lang nanginginig ang mga kamay. Adrian, oo, naaalala ko. Ang anak ni Berto, yung hardinero, matagal na akong walang balita sa kanya. Narinig kong umalis daw ng bahay. Kailan po ang huling beses na nakita ninyo siya? Tanong ni Sandoval. Teka, isipin ko. Mga 8 taon na yata ang nakalipas, sabi ni Dr. Vivencio habang humihigop ng tsaa, nag-iisip. Parang isang hapon noon, hinahanap niya ang anak kong si Clarissa. Galit ako noon sa relasyon nila. Aaminin ko sa inyo, hindi ko gusto ang batang yon. Hindi kami magka-level at wala siyang ambisyon. Pinalayas ko siya at sinabihang, "Wag nang lalapit sa anak ko." Direkta niyang inamin ang alitan, isang matalinong psikolohikal na taktika. Ang pag-amin sa maliliit na bagay na madaling mapatunayan ay lumilikha ng impresyon ng katapatan upang pagtakpan ang isang mas malaking krimen. Noong linggong nawala si Adrian, partikular mula Hunyo 10 hanggang Disifenten, taong 2010. Nasaan po kayo at ano ang inyong ginagawa? Tanong ni Villegas. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Dr. Vivencio. Ito ang mahalagang tanong. Bahagyang ngumiti si Dr. Vivencio. Napakaswerte ninyo. At tamang-tama ang tanong nyo. Noong mga panahong iyon, wala ako sa San Felipe. Dumalo ako sa isang national convention para sa mga traditional healers na ginanap sa Kapitolyo. Isang linggo ring yun, maaari kong ibigay sa inyo ang listahan ng mga organizer, mga litrato,
o kahit ang papel na ipinresenta ko sa seminar. Napakalinaw ng alibi ko. Puno ng kumpiyansa niyang sinabi ito, walang butas. Isang matibay na alibi. Kung totoo ito, gaano man kalaki ang galit niya kay Adrian, hindi siya maaaring maging direktang salarin. Ang unang pagharap ay natapos ng walang inaasahang resulta. Si Dr. Vivencio de Leon ay masyadong kalmado at matalino. Siya ay parang isang matibay na pader na hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Pag-alis sa klinika, alam ni Major Villegas na ang kanilang kalaban ay isang tunay na tusong soro. Ang alibi ni Dr. Vivencio de Leon ay isang malaking hadlang, ngunit hindi nito tinanggal ang kanyang pangalan sa listahan ng mga suspek. Nagpa siya si Major Villegas na tingnan ang kaso mula sa ibang anggulo. Si Clarissa, 28 taong gulang na ngayon, ay kasal na sa isang negosyante sa bayan at may isang maliit na anak na lalaki. Ang kanyang buhay ay tila perpekto. Nang matanggap niya ang subpina mula sa mga investigador, halata ang kanyang pag-aalala. Sa istasyon ng pulis, kaharap sina Villegas at Sandoval, si Clarissa ay hindi na ang masayahing dalaga. Siya ay isang babaeng mukhang mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay may malalim na kalungkutan, ginang Clarissa. Nais naming magtanong tungkol sa inyong relasyon. Kay Adrian 8 taon na ang nakalipas. Malumanay na panimula ni Villegas. Sa pagkarinig pa lang ng pangalan na puno ng luha ang mga mata ni Clarissa. Humagulgol siya. Si Adrian po. Siya ang una kong pag-ibig. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Nang kumalma, sinimulan ni Clarissa ang kanyang kuwento. Nanginginig ang boses. Napakadalisay po ng pag-ibig namin. Pero para kay Papa, isa iyong kahihiyan. Akala niya, hindi karapat-dapat si Adrian sa akin. Nasisirain niya ang pangalan ng aming pamilya. Ginawa niya ang lahat para paghiwalayin kami. Ano po ang mga ginawa ng inyong ama? Tanong ni Sandoval. Nilait niya si Adrian. Binantaan. Minsan, narinig kong sinabi ni Papa sa mukha niya na gagawin niyang mawala si Adrian sa buhay na ito kung hindi niya ako titigilan. Kinumpirma ng testimonya ni Clarissa ang banta ni Dr. Vivencio matapos mawala si Adrian. Ano po ang naging reaksyon ng inyong ama? Tanong ni Villegas. Pinunasan ni Clarissa ang kanyang mga luha. Nang tanungin ko si Papa, sinabi lang niya na duwag si Adrian. Tinakot lang daw niya ng kaunti, natakot na at tumakas. Sabi pa niya, patunay lang daw. Yun na hindi ako totoong mahal ni Adrian. Pinilit niya akong kalimutan si Adrian. Bata pa po ako noon at takot na takot kay Papa, kaya naniwala ako sa kanya. Sa loob ng 8 taon, mayroon po ba kayong anumang hinala? Umiling si Clarissa, pagkatapos ay tumango. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Meron po. Maraming gabi. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit siya umalis nang walang paalam. Hindi ganoong klaseng tao si Adrian. Pero hindi ko po kayang mag-isip ng malalim. Natatakot po ako. Natatakot ako na ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa kaya kong isipin. Pinili kong maniwala kay Papa at mamuhay ayon sa plano niya para sa akin. Nagkasala po ako kay Adrian. Muli siyang humagulgol. Mga luha ng pagsisisi na huli na. Ang testimonya ni Clarissa ay hindi nagbigay ng direktang ebidensya laban kay Dr. Vivencio. Ngunit ipinakita nito ang larawan ng isang diktador, malupit na ama, na handang gawin ang lahat para protektahan ang tinatawag niyang dangal ng pamilya. Ang pagkontrol niya sa kanyang anak ay hindi direktang nagdulot ng trahedya. Paglabas sa interrogation room, iisa ang nasa isip nina Villegas at Sandoval. Ang isang amang kayang maging malupit sa kaligayahan ng sariling anak, kaya rin bang maging malupit sa buhay ng iba? Ang sagot ay tila napakalinaw na. Ang problema ngayon ay kung paano ito patutunayan. Habang ang investigasyon ay nakatuon sa mga personal na relasyon, tahimik na ipinagpatuloy ni Captain Sandoval ang isa pang linya ng pag-iimbestiga. Ang kasaysayan ng lupang pinagtamnan ng krimen. May kutob siyang
Ang sagot ay maaaring nasa mismong crime scene. Ginugol ni Sandoval ang buong araw sa Land Registration Authority, binubuklat ang mga lumang titulo. Ang impormasyon ay tumugma sa sinabi ng hepe ng pulisya. Ang lupa ay pag-aari ni Tatang Kiko hanggang sa kanyang kamatayan noong 2013. Nagpa siya si Sandoval na alamin pa ang buhay ni Tatang Kiko. Hinausap niya ang isang matandang kapitbahay. Ayon sa matanda, si Tatang Kiko noong tumanda, napakahina na, halos hindi na makalakad. Lahat ng gamot at pagpapatingin niya, si Dr. Vivencio ang nag-aasikaso. Napakabait ni Dr. Vivencio, hindi lang libre ang konsulta, nagpapadala pa siya ng pagkain at gamot. Bukod po kay Dr. Vivencio, may iba pa po bang madalas dumalaw kay Tatang Kiko? Tanong ni Sandoval. Nag-isip ang matanda. May isang katulong si Dr. Vivencio, si Rodel yata ang pangalan. Yung bata na, yun ang madalas utusan ng doktor na magdala ng gamot kay Tatang Kiko. Tahimik lang yon. Hindi pala salita. Kinausap din ni Sandoval ang dating kapitan ng barangay. Kinumpirma niyang inalagaan ng mabuti ni Dr. Vivencio si Tatang Kiko. Sa katunayan, humingi pa raw ng pahintulot ang doktor na gamitin ang lumang bodega sa gilid ng taniman ni Tatang Kiko para paglagyan ng mga bihirang halamang gamot. Sabi raw ay mas tuyo doon at mas maganda para sa mga gamot. Dahil sa utang na loob, pumayag agad si Tatang Kiko. Bodega. Ang impormasyong ito ay nakakuha ng atensyon ni Sandoval. Ang lugar kung saan inilibing ang bangkay ay katabi ng lokasyon ng lumang bodega na ginibana. Ayon sa bagong may-ari na si Ginoong Boyet, ipinagiba niya ang bodega para ihanda ang lugar sa konstruksyon. Isang direktang koneksyon sa pagitan ng pangunahing suspek at ng crime scene ang nabuo. Si Dr. Vivencio ay hindi lamang madalas na bisita sa lugar, kundi mayroon din siyang karapatang gamitin ang isang bahagi nito, ang bodega. Isang bodega na perpekto para sa mga lihim na gawain ng walang sinumang maghihinala. Mabilis na iniulat ni Sandoval ang kanyang natuklasan kay Major Villegas. Sir, naniniwala akong sa loob o malapit sa bodega naganap ang krimen. Ginamit ni Dr. Vivencio ang tiwala ng isang matandang nag-iisa para gawing lugar ng pagkulong, pagpatay, at paglilibing kay Adrian ang lupa nito. Ang teoryang ito ay lohikal at makatuwiran. Ipinapaliwanag nito kung bakit pinili ng salarin ang isang tila random na lugar. Hindi ito random. Ito ay isang lugar na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Lahat ay nagsisimulang luminaw. Ngunit ang malaking tanong ay nananatili. Paano nila sisirain ang halos perpektong alibi ni Dr. Vivencio de Leon? Ang pagkakatuklas na ginagamit ni Dr. Vivencio de Leon, ang bodega sa lupa ni Tatang Kiko, ay isang malaking hakbang. Ngunit ito ay circumstantial evidence pa rin. Para mapanagot siya, kailangan patunayan ng team na nasa San Felipe si Dr. Vivencio noong panahon na pinatay si Adrian. Muling inatasan si Captain Sandoval na suriin ang alibi ng doktor. Nakipag-ugnayan siya sa mga organizer ng convention noong 2010. Kinumpirma nila na kasama sa listahan ng mga dumalo si Dr. Vivencio. Nagpadala pa sila ng mga larawan. Sa isang group picture, si Dr. Vivencio ay nakaupo sa harap. Sa isa pa, nasa entablado siya at nagbibigay ng talumpati. Ang alibi ay napakatibay. Kinumpirma ng daan-daang tao, mga litrato at mga dokumento. Tila imposibleng sirain. Ang kaso ay muling napunta sa isang dead end. Sa conference room, mabigat ang kapaligiran. Lahat ng pahiwatig ay tumuturo kay Dr. Vivencio. Motibo? Koneksyon sa crime scene hanggang sa butones na jade. Ngunit ang pader ng kanyang alibi ay napakatibay. Baka may kasabwat? Mungkahi ng isang batang opisyal. Baka si Dr. Vivencio ang mastermind, pero iba ang pumatay habang nasa convention siya. Umiling si Major Villegas. Mababa ang posibilidad. Ang pagkakadena
Ang pagpapagutom hanggang mamatay, nagpapakita ito ng personal na galit at pagnanais na direktang kontrolin. Ang isang mastermind sa ganitong kaso ay gugustuhing masaksihan mismo ang pagdurusa ng biktima. At higit sa lahat, kailangan ng sukdulang paglilihim. Kung mas maraming sangkot, mas malaki ang panganib na may kumanta. Naniniwala akong iisa lang ang salarin. Kung ganoon, nasaan ang hindi pagkakatugma? Tanong ni Sandoval. Paano mangyayari na ang isang tao ay nasa isang convention na daan-daang kilometro ang layo at kasabay nito ay gumagawa ng isang krimen na tumagal ng ilang araw sa kanyang bayan? O baka mali ang ating tinatayang oras ng kamatayan? Haka ni Sandoval. Baka ikinulong si Adrian bago pa man umalis si Dr. Vivencio at namatay habang wala siya? Posible. Tango ni Villegas. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na may alibi si Dr. Vivencio sa buong linggong iyon. Hindi natin maaaring kasuhan ang isang taong may reputasyon na tulad niya nang walang direktang ebidensya. Hindi tayo maaaring umasa sa mga hula. Ang dead end ay nagdulot ng pagod sa lahat. Si Dr. Vivencio ay patuloy na nagbubukas ng kanyang klinika araw-araw, nananatiling isang mabuting doktor sa mata ng mga tao. Habang ang katotohanan tungkol sa kanyang demonyong pagkatao ay nananatili sa dilim. Ang butones na jade, kahit nakahina-hinala, ay hindi sapat para hatulan ng isang tao. Ang kaso ng kalansay na nakakadena ay naging isang napakahirap na palaisipan. Pakiramdam ng team ay nakatayo sila sa harap ng isang mataas na pader. Alam nilang nasa kabilang panig ang kanilang hinahanap, ngunit wala silang paraan para akyatin o sirain ito. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Major Villegas sa kanilang pansamantalang tirahan. Nag-iisa siyang nakaupo sa kanyang opisina sa istasyon ng pulisya. Ang liwanag mula sa desk lamp, ang tanging ilaw sa tahimik na silid, usok ng sigarilyo, ang paikot-ikot sa hangin. Sa kanyang mesa, nakalatag ang buong case file. Mga nakakatakot na larawan ng crime scene, ang malamig na autopsy report, ang mga emosyonal na testimonya, at ang larawan ng kagalang-galang na si Dr. Vivencio. Sa convention, kinuha niya ang larawan ng butones na jade. Ang paniking maselang inukit. Tinitigan niya ito, sinusubukang humanap ng mensahe. Bakit naging pabaya ang isang salarin at naiwan ang isang bagay na ganito ka-unique? O hindi kaya ito aksidente? Baka ito ay isang sinadyang paghamon? Isang senyales ng sukdulang pagmamataas? Hindi. Umiling si Villegas. Ang isang taong kasing ingat at kasing talino ni Dr. Vivencio ay hindi magkakamali ng ganoon kadali. Pinlano niya ang lahat mula sa pagpili ng lugar, paraan ng pagpatay, hanggang sa paggawa ng alibi. Ang pagkahulog ng butones ay tiyak na isang di inaasahang aksidente, ang nag-iisang pagkakamali sa kanyang perpektong plano. Kung ganoon, nasaan ang hindi pagkakatugma? Tumayo siya at naglakad-lakad. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga teorya. Binalikan niya ang buong proseso ng investigasyon, bawat detalye, bawat testimonya. May malakas siyang kutob na mayroon silang nakaligtaang detalye, isang karakter, isang nawawalang koneksyon, isang taong nakakaalam sa lihim ni Dr. Vivencio, 8 taon na ang nakalipas. Sino? Ang anak niyang si Clarissa? Masyado siyang matatakutin at kontrolado ng ama. Ang mga magulang ng biktima, sila ay mga tagalabas lamang. Ang mga kapitbahay, mababaw lang ang kanilang alam. Huminto siya sa paglalakad, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang testimonya ng matandang kapitbahay at ng dating kapitan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May isang katulong si Dr. Vivencio, si Rodel yata ang pangalan. Yung bata na yun ang madalas utusan. Ang pinagkakatiwalaang katulong. Ang taong maaaring inutusan ni Dr. Vivencio. Ang taong maaaring aksidenteng nakakita o nakarinig ng isang bagay. At higit sa lahat, ayon sa testimonya ng marami, ang katulong na ito ay biglang nawala sa bayan,
Hindi nagtagal matapos mawala si Adrian. Ito ang nawawalang koneksyon. Kinuha ni Villegas ang telepono at tinawagan si Captain Sandoval kahit hating gabi na. Sandoval, gising ka pa? May ipapagawa akong importante sa'yo. Ngayon din, gamitin ang lahat ng resources, imbestigahan ang lahat ng koneksyon ni Dr. Vivencio, 8 taon na ang nakalipas. Hanapin mo para sa akin ang isang tao, ang pinagkakatiwalaan niyang katulong na nagngangalang Rodel. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, buong pangalan, pinagmulan, at higit sa lahat, nasaan siya ngayon. Isang bagong landas ng investigasyon ang nabuksan mula sa isang tila di mahalagang detalye. Sa kadiliman ng isang dead end, isang maliit na sinag ng liwanag ang lumitaw. Sa utos ni Major Villegas, agad na kumilos si Captain Sandoval at ang kanyang team ng gabing iyon. Ang Rodel ay isang karaniwang pangalan. At matapos ang 8 taon, ang paghahanap sa isang tao na mayroon lamang pangalan at lumang koneksyon ay napakahirap. Nagsimula sila sa mga pinakamatatandang residente ng San Felipe. Mga taong maaaring naaalala pa ang klinika ni Dr. Vivencio, halos isang dekada na ang nakalipas. Matapos ang ilang oras ng pagtatanong, nakakuha sila ng mas kumpletong impormasyon. Ang buong pangalan ng katulong ay Rodel Santos. Hindi siya taga San Felipe. Nagmula siya sa isang bayan sa kabundukan para mag-aral ng medisina. Inilarawan si Rodel bilang isang magalang, masipag at tahimik na binata na lubos na pinagkakatiwalaan ni Dr. Vivencio. Hindi lang siya tumutulong sa paghahanda ng gamot at acupuncture, kundi pati na rin sa mga gawaing bahay. Halos miyembro na siya ng pamilya ng doktor. Ngunit ang kakaiba ay, mga 2 o 3 buwan matapos mawala si Adrian, biglang nagpaalam si Rodel sa doktor para umuwi sa kanyang probinsya dahil daw mayroong emergency. Mula noon, wala nang nakakita sa kanya sa San Felipe. Sinabi ni Dr. Vivencio sa lahat na nagpasya si Rodel na hindi na ituloy ang medisina at naghanap na lang ng ibang trabaho sa Maynila. Ang sabay na pagkawala ay lalong nagpatindi sa hinala ng team. Agad na ipinacheck ni Sandoval ang impormasyon ni Rodel Santos sa kanyang bayan. Ang sagot mula sa lokal na pulisya ay ikinagulat nila. Hindi kailanman umuwi si Rodel Santos sa kanyang probinsya mula nang umalis siya 8 taon na ang nakalipas. Maging ang kanyang pamilya ay hindi alam kung nasaan siya. Tanging paminsan-minsang padalang pera mula sa isang di tiyak na address ang kanilang natatanggap. Si Rodel Santos ay naglaho. Hindi lang siya umalis sa San Felipe, pinutol din niya ang ugnayan sa kanyang pamilya. Hindi ito normal na kilos. Ito ay nagpapakita na siya ay nagtatago, tumatakas mula sa isang bagay sa kanyang nakaraan. Para kay Major Villegas, si Rodel Santos ang susi. Maaaring siya ang nag-iisang saksi o isang kasabwat. Kailangan siyang mahanap, anuman ang mangyari. Ang katotohanan ng kasong ito ay nasa taong ito. Ang investigasyon ay naging isang manhunt, ang paghahanap sa isang katulong na nawala 8 taon na ang nakalipas. Ang paghahanap kay Rodel Santos ay isang tunay na pagsubok sa kanilang kakayahan. Tila naglaho siya sa mundo. Hindi gumagamit ng mga opisyal na dokumento, walang bank account, walang social media. Namumuhay siyang parang isang anino. Si Captain Sandoval, na bihasa sa teknolohiya, ay nanatili sa kanyang opisina sa loob ng 2 araw at 2 gabi, nakikipag-ugnayan sa mga eksperto mula sa Anti-Cybercrime Group. Nagsimula sila sa pinakapangunahing bagay. Ang numero ng cellphone na ginamit ni Rodel. 8 taon na ang nakalipas. Siyempre, matagal nang kanselado ang numerong iyon. Ngunit hindi sumuko si Sandoval. Hiniling niya sa telecommunication company na kunin ang buong call history ng numerong iyon sa mga huling buwan bago ito makansela. Ang nakuha nilang data ay daan-daang tawag, karamihan ay sa San Felipe. Matiyagang sinuri ni Sandoval at ng kanyang team ang bawat numero. Bigla, isang maliit, ngunit di pangkaraniwang detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa listahan,
mayroong isang landline number sa isang malaking industrial city sa Timog. Ang kakaiba, hindi lang isang beses ito tinawagan, kundi 3 beses sa huling linggo ni Rodel sa San Felipe. At ang mas mahalagang detalye, nang itrace nila ang landline number na iyon, natuklasan nilang 3 taon na ang nakalipas, may isang tawag na lumabas mula sa isang direhistradong cellphone number patungo sa lumang telepono ng mga magulang ni Rodel. Ang tawag ay tumagal lamang ng 30 segundo. "Ito na yun!" Sigaw ni Sandoval. Sinubukan ni Rodel na tawagan ang kanyang pamilya. Isang beses lang, malaki ang posibilidad na ang direhistradong numerong iyon ay sa kanya. Kahit na isang maliit na lead, ito na ang kanilang tanging pag-asa. Ginamit ni Sandoval ang mga teknikal na paraan para matukoy ang huling lokasyon ng signal ng numerong iyon. Lumabas na madalas itong nagkakaroon ng signal sa isang malaking industrial park na may libu-libong manggagawa. Agad na nagpadala si Major Villegas ng 3 magagaling na investigador sa industrial city na iyon. Ang kanilang misyon, hanapin si Rodel Santos sa gitna ng napakaraming tao. Ang tanging hawak nila ay isang lumang litrato ni Rodel at isang malawak na lugar ng operasyon. Ang paghahanap ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Ngunit alam ng lahat na kapag natagpuan nila si Rodel, ang matibay na pader na itinayo ni Dr. Vivencio de Leon ay may pagkakataong gumuho. Habang papunta ang team para hanapin si Rodel, nagpasya si Major Villegas na hindi siya mauupo lang at maghihintay. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay para bigyan ng pressure at guluhin ang isip ni Dr. Vivencio de Leon. Naniniwala siyang gaano man kagaling magtago ang isang tao na may dalang isang nakakatakot na lihim sa loob ng 8 taon, hindi siya maaaring maging ganap na kalmado. Sinimulan ni Villegas ang isang psychological warfare. Hindi na niya muling ipinatawag o ininteroga si Dr. Vivencio. Sa halip, lumikha siya ng isang hindi nakikitang pressure, isang presensya ng batas sa paligid ng doktor. Isang police car ang inutusang magpatrolya nang madalas sa harap ng klinika. Mga pulis na nakasibilyan ang ipinadala para umupo sa isang karinderya sa tapat, nagkukunwaring nagtatanong sa mga tao tungkol sa respetadong doktor, tungkol sa relasyon niya sa kanyang mga dating katulong. Ang pangalang Rodel ay binabanggit ng hindi direkta ngunit may layunin. "Aling, kilala niyo po ba si Rodel, yung dating katulong ni Doc?" "Nabalitaan ko. Kasing hinahanap daw siya ng mga pulis ngayon." Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Si Dr. Vivencio, natuso, ay tiyak na napansin ang mga di pangkaraniwang kilos na ito. Pinanatili niya ang kanyang kalmadong kilos, nagbubukas ng klinika at tumitingin ng mga pasyente na parang walang nangyayari. Ngunit napansin ng mga tao sa paligid niya ang pagbabago. Ang may-ari ng isang sari-sari store sa tabi ng klinika ay nagsabi sa mga pulis, "Parang pagod si Doc nitong mga araw." Maraming gabi nakitang-kita kung bukas pa ang ilaw sa opisina niya hanggang hating gabi. Madalas din siyang mainitin ang ulo sa mga nurse, hindi na tulad ng dati. Isang regular na pasyente ang nagkomento. "Kahapon, nagpa-check up ako. Parang lutang ang isip ni Doc habang kinukuha ang pulso ko. Kailangan ko pang ulitin ang tanong ko ng ilang beses. Parang may malalim siyang iniisip." Ang mga senyales na ito ay nagpapakita na epektibo ang estratehiya ni Villegas. Ang kalmadong kilos ni Dr. Vivencio ay isang panlabas na anyo lamang. Sa loob, siya ay nababalisa. Ang biglaang interes ng mga pulis sa kanyang dating katulong na matagal nang nawala ay tiyak na tumama sa kanyang kahinaan. Nag-iisip siya kung ano ang alam ng mga pulis. Bakit nila hinahanap si Rodel? May sasabihin kaya si Rodel? Ang psychological pressure ay parang tubig na tumutulo sa bato. Sa una, maaaring hindi makita ang epekto, ngunit sa paglipas ng panahon, kaya nitong sirain kahit ang pinakamatigas na bato. Alam ni Villegas na sa isang malakas na tulak mula sa labas, ang panlabas na anyo ni Dr. Vivencio ay guguho
At ang tulak na iyon, inaasahan niyang magmumula sa industrial city sa Timog. Sa maingay na industrial city, 3 araw nang walang tigil na nagtatrabaho ang 3 investigador. Napakahirap ng kanilang gawain. Ang industrial park ay may 12-dosenang pabrika, daan-daang dormitoryo, at isang populasyon na palipat-lipat. Hinati nila ang trabaho. Isa ang patuloy na nagmo-monitor sa signal ng cellphone habang ang dalawa ay nagpanggap na mga manggagawa, pumupunta sa mga kainan at dormitoryo para magtanong. Ipinapakita nila ang lumang litrato ni Rodel. Sinasabing hinahanap nila ang isang nawawalang kamag-anak. Matapos ang ilang araw na walang resulta, sa wakas ay pumanig sa kanila ang swerte. Ang signal ng cellphone na kanilang sinusubaybayan ay biglang naging aktibo sa isang lugar na may mga luma at sira-sirang dormitoryo sa isang eskinita. Nang gabing iyon, 2 pulis ang nagpanggap na naghahanap ng mauupahang kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto at may tunog ng TV mula sa loob. Kumatok ang isang pulis. "Excuse me po, kwarto po ba ito ni Kuya Rodel?" Biglang namatay ang TV. Natahimik sa loob. Pagkaraan ng ilang segundo, bumukas ng bahagya ang pinto. Isang lalaking payat, maitim, at mukhang pagod na puno ng takot ang sumilip. Kahit 8 taon na ang lumipas, ang kanyang mukha ay hindi gaanong nagbago mula sa litrato. Siya, si Rodel Santos. "Sino? Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin?" Nanginginig na tanong ni Rodel. "Kami ay mga pulis," sabi ng pangalawang pulis, sabay pakita ng badge. "Kailangan ka naming isama sa istasyon para sa ilang katanungan tungkol sa isang kaso sa bayan ng San Felipe." Nang marinig ang salitang San Felipe, namutla si Rodel. Ang una niyang reaksyon ay tumalikod at tumakbo palabas sa likod, ngunit huli na. Inaasahan na ito ng mga pulis. Mabilis silang pumasok at hinawakan si Rodel. "Bitawan niyo ako. Wala akong alam. Wala akong kinalaman," sigaw ni Rodel, desperadong nanlalaban. "May kinalaman ka man o wala, aalamin natin yan," sabi ng pinuno ng team ng may diin. 8 taon ka nang nagtatago. Oras na para harapin mo ang katotohanan, Rodel. Nang makita ang determinasyon ng mga pulis at malaman na wala na siyang takas, biglang nanghina si Rodel. Huminto siya sa panlalaban, napaupo sa sahig, tinakpan ang kanyang mukha at humagulgol. Ang takot, pagdurusa at pagsisisi na pilit niyang ibinaon sa loob ng 8 taon ay biglang bumuhos. Ang di inaasahang pagkikita ay nagwakas sa pagtatago ng dating katulong. Ang susi sa paglutas ng kaso ay nasa kamay na ng mga investigador. Dinala si Rodel Santos pabalik sa Provincial Police Headquarters. Nang gabing iyon, ang mahigit 1,000 kilometrong biyahe ay tila humigop ng lahat ng kanyang lakas. Nang nakaupo na sa interrogation room, kaharap si Major Villegas, hindi nagmadali si Villegas. Nagpakuha siya ng mainit na pagkain at tubig para sa kanya. "Kumain ka muna. Mahaba ang biyahe mo. Pagod ka na siguro." Ang di inaasahang makataong pagtrato ay bahagyang nagpakalma kay Rodel. Nanginginig niyang kinuha ang baso at inubos ang tubig. "Rodel?" Panimula ni Villegas. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. "Natagpuan na namin si Adrian. O mas tamang sabihin, natagpuan na namin ang kanyang kalansay, nakakadena, at nakabaon sa lupa ni Tatang Kiko. Alam naming ikaw ang pinagkakatiwalaang katulong ni Dr. Vivencio at madalas kang pumunta roon. Mayroon ka bang gustong sabihin sa amin?" Nang marinig ang mga salitang iyon, humagulgol si Rodel. "Nagkamali po ako. Patawad po. Masyado po akong natakot." Matapos ang halos 1 oras ng pakikipaglaban sa kanyang isipan, sa wakas ay nagsimulang magsalita si Rodel. Ang kanyang testimonya ay nagbunyag ng isang nakakatakot na katotohanan, isang krimen na maingat na itinago. Nang gabing iyon, Hunyo, nanginginig na kwento ni Rodel. "Tinawag ako ni Dr. Vivencio sa klinika.
May emergency daw. Pagdating ko, nakita ko si Adrian na walang malay sa sahig. Nagulat ako at tinanong ko kung anong nangyari. Sabi ni Doc, bastos daw ang batang yon. Naglakas loob na pumasok sa bahay para hanapin si Clarissa. Kaya tinuruan niya ng leksyon. Sabi niya, pinatulog lang niya si Adrian gamit ang gamot at magigising din pagkalipas ng ilang oras. Sabi niya, tuturuan niya lang ng leksyon si Adrian para hindi na muling lumapit sa anak niya. Inutusan niya akong tulungan siyang buhatin si Adrian papunta sa bodega sa lupa ni Tatang Kiko. Sa ilalim ng bodega, may isang lihim na silong na ipinahukay niya noon para paglagyan ng mga gamot. Sabi niya, doon ang pinakatahimik. Tinulungan ko siyang ibaba si Adrian sa silong. Tapos, naglabas siya ng kadenang bakal. Inutusan niya akong tulungan siyang ikadena ang mga kamay at paa ni Adrian sa isang posteng bakal na nakabaon sa pader. Huminto si Rodel, humihingal sa takot. Tinanong ko siya kung anong gagawin niya. Sabi niya, ikukulong lang niya si Adrian ng 2 o 3 araw para takutin tapos pakakawalan din. Binantaan din niya ako na kung ipagsasabi ko ito, sasabihin niyang kasabwat ako sa pagnanakaw. Bata pa ako noon at may utang na loob sa kanya, kaya sa takot, sumunod ako. Ilang araw ang lumipas, nag-alala ako at tinanong ko si Doc tungkol kay Adrian. Sabi niya, pinakawalan na niya at natakot na raw si Adrian kaya umalis na ng San Felipe. Sinabihan niya akong kalimutan na ang nangyari. Naniwala ako sa kanya pero hindi ako mapakali. Sa takot, hindi na ako nagtagal sa San Felipe. Nagpaalam ako at tumakas papuntang Maynila. Hindi na ako nakipag-ugnayan kahit kanino. Sa loob ng 8 taon, nabuhay ako sa takot. Hindi ko alam na pinatay niya si Adrian. Hindi ko po talaga alam, sigaw ni Rodel. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mukha. Ang testimonya ni Rodel ang huling piraso ng palaisipan. Ito ang gintong susi na magbubukas sa kaso. Nagbigay ito ng direktang saksi na nagpapatunay sa illegal detention na ginawa ni Dr. Vivencio. Itinuro nito ang eksaktong lugar ng pagkulong, ang lihim na silong. At higit sa lahat, ibinunyag nito ang panlilinlang at kalupitan ng isang doktor na iginagalang ng lahat, ang lambat ng batas. Matapos ang 8 taon, sa wakas ay nagsimula ng humigpit. Ang nakakagulat na testimonya ni Rodel Santos ay nagbigay ng sapat na basehan para sa team na gumawa ng susunod na hakbang. Sa madaling araw, matapos makuha ang testimonya, direktang iniulat ni Major Villegas ang lahat sa Provincial Director at sa Provincial Prosecutor. Mula sa testimonya ng direktang saksi, isang search warrant para sa klinika ni Dr. Vivencio at sa lumang bodega ay agad na inaprubahan. Pagsapit ng ika-8 ng umaga, nagulantang ang buong bayan ng San Felipe. Daan-daang pulis, kasama ang Special Action Force, ang pumalibot sa klinika ni Dr. Vivencio. Ikinabit ang mga police line, pinagbawalan ang sinuman na pumasok o lumabas. Dumarami ang mga taong nagkukumpulan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, ang mabuting doktor. Ang ipinagmamalaki ng bayan, bakit hinahalughog ng mga pulis ang kanyang bahay? Si Dr. Vivencio de Leon ay naghahanda para sa isang ordinaryong araw ng trabaho nang pumasok si Major Villegas at ang kanyang mga tauhan, dala ang search warrant. Nang makita niya ang dami ng pulis sa labas, sa unang pagkakataon ay nagbago ang ekspresyon ng doktor. Ang kanyang kagalang-galang at kalmadong anyo ay nagsimulang magpakita ng lamat. Alam niyang ang kanyang pinakakinatatakutan sa loob ng 8 taon ay dumating na. Dr. De Leon, mayroon kaming search warrant para sa inyong bahay at klinika, sabi ni Villegas sa isang malamig na tono. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Walang sinabi ang doktor. Napaupo na lamang siya sa isang silya, tila naubusan ng lakas. Ang perpektong maskara na kanyang isinuot sa loob ng maraming taon ay unti-unting nalalaglag.
Samantala, isang team na pinamumunuan ni Captain Sandoval ang dumating sa lupa ni Ginoong Boyet. Ang lumang bodega ay wala na. Tanging ang pundasyon na lang ang natira. Dinala rin si Rodel Santos sa crime scene para ituro ang eksaktong lokasyon ng lihim na silong. Sa gabay ni Rodel, nagsimulang maghukay ang mga construction worker sa pundasyon ng lumang bodega. Lahat ng mga mata ay nakatutok, naghihintay. Matapos ang halos kalahating oras, isang piko ang tumama sa isang matigas na bagay. "Tigil!" sigaw ni Sandoval. Ang huling suso ng lupa ay inalis gamit ang mga kamay. Inilalantad ang isang sementadong takip ng isang silong na maingat na ikinubli sa ilalim ng orihinal na sahig. Kinailangan ng malakas na puwersa bago mabuksan ng mga pulis ang takip. Isang amoy ng alimuom, lamig, at isang bahagyang amoy ng nabubulok ang lumabas mula sa ilalim, nagpaatras sa mga nakatayo sa malapit. Isang malakas na flashlight ang itinutok sa ibaba. Ito ay isang maliit na silong, mga 4 na metro kwadrado na may mga pader na gawa sa ladrilyo. Maingat na bumaba ang soko at medico-legal team. Ang silong ay walang laman, tila nilinis ng maigi. Ngunit sa mata ng mga eksperto, mabilis silang nakahanap ng mga bakas na hindi na mabubura. Sa pader, sa tapat ng pasukan, may mga malalalim na gasgas sa semento. Ito ang lugar kung saan dating nakakabit ang posteng bakal para sa kadena. Kahit na inalis na ang poste at tinakpan ng butas, ang mga marka ng pagkaskas ng kadena sa pader habang nanlalaban ang biktima ay nananatili. At pagkatapos, ang pinakamahalagang ebidensya ay natagpuan. Gamit ang ultraviolet light at mga kemikal, nakakita ang team ng mga lumang mantsa ng dugo na tuyo na at sumipsip na sa magaspang na sahig na semento, kahit na ito ay kinuskos ng maigi. Ang mga mansang ito, na hindi nakikita ng mata, ay hindi nakatakas sa agham. Kumuha ng sample. Ngayon din, utos ni Sandoval sa radyo. Ang mga sample ay maingat na kinuha at selyado. Kapag kinumpirma ng DNA test na dugo ito ni Adrian, ito na ang magiging hindi matitinag na siyentipikong ebidensya na ang biktima ay ikinulong at posibleng pinahirapan sa silong na ito. Ang pagkakaroon ng lihim na silong na tumutugma sa testimonya ni Rodel ay ganap na sumira sa anumang pagtanggi ni Dr. Vivencio. Ang kanyang krimen ay dahan-dahang nalalantad sa liwanag habang nagpapatuloy ang paghahanap sa San Felipe, sa provincial headquarters. Hindi tumitigil sa pagtatrabaho si Captain Sandoval. Naniniwala siyang ang pader ng alibi ni Dr. Vivencio ay may butas. Nagpasya siyang muling suriin ng detalyado ang buong schedule ng convention noong taong iyon. Muli siyang nakipag-ugnayan sa mga organizer, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang listahan ng mga dumalo ang kanyang hiningi, kundi ang detalyadong schedule ng bawat araw. Nang matanggap niya ang schedule sa email, isa-isang sinuri ni Sandoval ang bawat oras. Ang convention ay tumagal ng 5 araw, mula Lunes hanggang Biyernes. Si Dr. Vivencio ay nakatakdang magsalita noong Martes ng umaga. Ang group picture ay kinunan noong Lunes ng hapon. Lahat ay tugma, ngunit isang maliit na detalye sa talaan para sa ika-4 na araw, Miyerkules, ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakasaad, Miyerkules ng hapon, special session, si Dr. Vivencio de Leon ay nagpaalam dahil sa isang family emergency. Mabilis na tinawagan ni Sandoval ang organizer para kumpirmahin. "Oo, tama," sagot ng kausap matapos suriin ang talaan. "Naaalala ko, nilapitan ako ni Dr. Vivencio noong Miyerkules ng tanghali. Sinabing may malubhang sakit daw ang kanyang asawa at kailangan niyang umuwi agad. Pero bumalik din siya para sa closing dinner noong Biyernes ng gabi. Ito na. Ito ang butas," mabilis na kinwenta ni Sandoval. Mula sa Kapitolyo pabalik sa San Felipe, ang pinakamabilis na biyahe ay aabuti ng 4 hanggang 5 oras.
Umalis si Dr. Vivencio sa convention noong Miyerkules ng tanghali at bumalik noong Biyernes ng gabi. Ibig sabihin, mayroon siyang halos 2.5 araw na bakante, Miyerkules ng hapon, buong Huwebes, at buong Biyernes, na walang saksi, walang alibi. Ang panahong iyon ay higit pa sa sapat para bumalik siya sa San Felipe, tapusin ang pagpapahirap kay Adrian at itago ang bangkay. Ang pagkamatay ni Adrian dahil sa matinding pagkahapo ay perpektong tumutugma sa teoryang ito. Maaaring namatay si Adrian habang wala siya at bumalik siya para ayusin ang problema. Ang tila perpektong alibi ay sa wakas ay gumuho dahil sa isang maliit na detalyeng nakaligtaan. Ang katalinuhan ni Dr. Vivencio ay ang pagbalik niya sa convention sa huling sandali para magmukhang nandoon siya sa buong panahon. Ngunit hindi niya inasahan na 8 taon ang lilipas, may isang taong magtitiyagang suriin ang bawat maliit na detalye. Mabilis na iniulat ni Sandoval ang kanyang natuklasan kay Major Villegas. Ang huling pader na nagpoprotekta kay Dr. Vivencio de Leon ay gumuho na. Nang hapong iyon, dinala si Dr. Vivencio de Leon sa himpilan. Hindi na niya mapanatili ang kanyang kalmadong anyo. Ang paghahanap, ang pagkakatuklas sa lihim na silong ay nagpabagsak sa kanya. Nakaupo siya sa interrogation room, putla ang muka, ang mga mata ay walang buhay. Umupo si Major Villegas sa tapat niya. Hindi nagsasalita ng ilang minuto. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bagay sa mesa. Una, ang mga larawan ng lihim na silong. Naaalala niyo pa ba ang lugar na ito, Doc? Tanong ni Villegas sa isang walang emosyong boses. Tiningnan ni Dr. Vivencio ang mga larawan, nanginginig. Hindi siya sumagot. Inilapag ni Villegas ang paunang ulat tungkol sa mga mantsa ng dugo. Hinihintay pa namin ang resulta ng DNA. Pero sigurado akong alam niyo kung kaninong dugo yan. Lalong pumutla ang mukha ng doktor. Sumunod, inilapag ni Villegas ang sinumpaang salaysay ni Rodel Santos. Ang dati niyong pinagkakatiwalaang katulong ay mayroong napaka-interesanteng kwento tungkol sa isang gabi 8 taon na ang nakalipas. Sa puntong ito, hindi na mapakali si Dr. Vivencio. Nagsisinungaling siya. Sinisiraan niya ako. Sinisiraan? Bahagyang ngumiti si Villegas. Kung ganoon, paano naman ito? Inilapag niya ang huling bagay sa mesa. Ang detalyadong iskediul ng convention na may bilog na pula sa bahaging nagsasabing lumiban siya ng 2.5 araw. Sinabi niyong nandoon kayo sa buong convention. Pero ang totoo, mayroon kayong halos 3 araw na walang alibi. Sapat na panahon para gumawa ng maraming bagay. Hindi ba, Doc? Ang huling ebidensyang ito ay parang martilyong sumira sa lahat ng depensa ni Dr. Vivencio. Ang kanyang mukha ay naging abo. Ang pinipilit na kahinahunan ay naglaho. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Alam niyang wala ng paraan para tumanggi. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng tusong plano ay nabunyag na. Bakit? Tanong ni Villegas. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang investigador, kundi ng isang taong sinusubukang unawain ang sukdulang kasamaan. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Isubsob ni Dr. Vivencio ang kanyang mukha sa mesa. Nanginginig ang mga balikat. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Matapos ang mahabang katahimikan, itinaas ni Dr. Vivencio ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na walang buhay, kundi blanko isang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Oo, bulong niya, paos ang boses. Ako ang gumawa. Ang pag-amin na iyon, kahit inaasahan na, ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Ang isang nakakatakot na krimen na itinago sa loob ng 8 taon ay sa wakas ay kinumpirma mula sa bibig mismo ng salarin, agad. Mula sa paunang pag-amin at sa lahat ng hindi matitinag na ebidensya, nag-issue ang investigating unit ng isang warrant of arrest at formal na inaresto si Dr. Vivencio de Leon sa kasong murder at serious illegal detention. Nang basahin ng mga opisyal ang kanyang mga karapatan
At pusasan siya, wala siyang naging reaksyon. Ang dating kagalang-galang na doktor ay isa na lamang matandang kriminal na sumusuko sa katarungan. Ang balita ng pag-aresto kay Dr. Vivencio ay kumalat sa buong San Felipe na parang lindol. Walang makapaniwala. Ang mga tao ay nagbulungan, nagkomento, ang iba ay nagulat, ang iba ay nagalit. Ang imahe ng isang mabuting doktor ay ganap na gumuho. Naiwan ang isang hubad at nakakatakot na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Sa bahay ng doktor, nang mabalitaan ni Clarissa ang pag-aresto sa kanyang ama, hinimatay siya. Nang magkamalay, tahimik na lang siyang umiyak. Ang sakit, pagsisisi, at pagkasuklam sa amang dati niyang kinatatakutan ay nagkahalo-halo, pinahihirapan ang kanyang isipan. Sa bahay naman ni Mang Berto, nang ibalita ni Major Villegas na nahuli na ang salarin, nagyakapan sila ni Aling Nelia at humagulgol. Ang kanilang mga luha ngayon ay hindi na lamang dahil sa sakit, kundi dahil din sa ginhawa, ang katarungan para sa kanilang anak. Kahit na antala, ay sa wakas, ay dumating na. Isinakay si Dr. Vivencio sa isang police van, papalayo sa San Felipe, sa gitna ng galit ng mga mata ng mga residente. Ang kanyang krimen, gaano man kaingat na itinago, ay kailangan niyang pagbayaran. Sa interrogation room ng provincial headquarters, kakaiba ang katahimikan. Tanging si Major Villegas at si Dr. Vivencio de Leon na lamang ang naroon. Matapos umamin, tila nabunutan ng isang mabigat na tinik ang doktor. Nakaupo lang siya, hindi na sinusubukang magtago o magpanggap. Hindi gumamit ng pressure si Villegas. Kumuha lang siya ng isang basong tubig para sa doktor. Itinago mo ito sa loob ng 8 taon. Ngayon, maaari mo nang sabihin ang buong katotohanan. Hindi para sa amin, kundi para sa iyong sarili at para sa kaluluwa ni Adrian. Tumingin si Dr. Vivencio sa baso. Ang refleksyon niya ay baluktot at matanda na. Bumuntong hininga siya. Isang hiningang dala ang lahat ng kasalanang kanyang naipon. Sa wakas, nagsimula siyang magkuwento. Ang kanyang boses ay walang emosyon at malamig, na para bang kuwento ng ibang tao ang kanyang sinasabi. Isang kuwento ng pagmamataas, pagkamuhi, at kalupitang hindi kayang isipin. Hindi ko kailanman nagustuhan si Adrian, panimula ni Dr. Vivencio. Sa aking paningin, isa siyang dumi. Isang batang probinsyano na walang pinag-aralan, walang kinabukasan. Wala siyang karapatang lumapit sa aking anak, ang hiyas na buong buhay kong inalagaan at prinotektahan. Ang pagkakaroon niya ay isang insulto sa dangal ng aming pamilya. Binalaan ko siya, nilait, pero hindi pa rin siya tumigil. Ang kanyang katigasan ng ulo ay nagpagalit sa akin. Nagpa siya akong turuan siya ng isang leksyon na hindi niya kailanman malilimutan. Nang gabing iyon, tinawagan ko siya. Ginaya ang boses ni Clarissa. Pinapunta ko siya sa bodega. Dumating siya ng walang pagdududa. Pagpasok niya, ginamit ko ang isang telang may pampatulog at tinakpan ang kanyang bibig mula sa likod. Ilang saglit lang siyang nanlaban. Tapos nawalan na ng malay. Kinaladkad ko siya pababa sa silong. Noong una, hindi ko pa balak na patayin siya agad. Masyadong madali yon para sa kanya. Gusto kong magdusa siya. Sumuko, magmakaawa, ginamit ko ang kadena para igapos siya. Gusto kong maramdaman niya ang kawalan ng pag-asa. Tahimik na nakikinig si Major Villegas. Hindi nagpapakita ng emosyon, ngunit sa loob niya, isang malamig na takot ang nabubuo. Sa mga sumunod na araw, hindi ko siya binigyan ng pagkain o tubig. Araw-araw, bumababa ako sa silong. Umupo ako roon. Pinapanood siyang magmakaawa, umiyak, at unti-unting manghina. Nasisiyahan ako sa pakiramdam na iyon, ang pakiramdam ng isang Panginoon na nagpapasya sa kapalaran ng isang langgam. Iyon ang parusang nararapat sa kanya. Paano ang butones na jade? Tanong ni Villegas. Ngumisi ng nakakatakot si Dr. Vivencio. Nang kinaladkad ko siya pababa, siguro ay sumabit iyon sa kung saan at natanggal. Hindi ko napansin.
Iyon lang ang nag-iisa kong pagkakamali hanggang sa kailangan ko nang umalis para sa convention. Iniwan ko pa rin siya roon. Akala ko, kakayanin pa niya. Pero nang makaramdam ako ng masamang kutob at nagpaalam na umuwi ng mas maaga, patay na siya. Tahimik siyang namatay. Hindi kasing exciting nang inaasahan ko ang kanyang pagkamatay. Hindi ako nagulat. Nainis lang ako. Ginugol ko ang buong gabi sa paghuhukay ng butas sa sahig ng silong. Itinapon ko ang bangkay niya at tinabunan. Pagkatapos, nilinis ko ang lahat, inalis ang posteng bakal at bumalik sa convention. Akala ko, ang lihim na iyon ay mananatiling nakabaon sa lupa magpakailanman. Natapos ang pag-amin ni Dr. Vivencio, isinalaysay niya ang kanyang krimen nang walang anumang pagsisisi. Walang kahit isang patak ng luha. Sa kanyang pagkatao, walang natirang awa, tanging purong kasakiman, pagmamataas, at nakakatakot na kasamaan. Ilang araw ang lumipas, isinagawa ang crime reenactment. Ito ay isang mahalagang proseso para kolektahin ang mga ebidensya at ipakita ang mga pangyayari. Dinala si Dr. Vivencio pabalik sa San Felipe sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang ginawa. Sa klinika, ipinakita niya ang paghahanda ng pampatulog sa bodega. Ipinakita niya ang pag-atake, pagpapatulog, at pagkaladkad sa biktima pababa sa silong. Itinuro niya ang lugar kung saan niya ikinadena ang biktima, ang lugar kung saan siya umupo habang pinapanood itong mamatay. Bawat kilos, bawat detalye ay muling isinadula niya ng malamig at walang emosyon. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, walang bakas ng pagsisisi, ang kanyang kalupitan na nabunyag sa liwanag ng araw ay nagpatayo ng balahibo sa lahat ng naroroon, maging sa mga veteranong pulis. Para sa kanila, hindi na ito isang reenactment, kundi isang pagsaksi sa isang demonyo sa katawang tao na isinasalaysay ang kanyang krimen. Matapos ang reenactment, ang resulta ay tumugma sa kanyang testimonya at sa lahat ng nakalap na ebidensya. Ang buong larawan ng brutal na pagpatay ay kumpleto na. Pagkatapos ng reenactment, walang kapagurang nagtrabaho ang team para tapusin ang investigasyon. Lumabas na ang resulta ng DNA test mula sa mga mantsa ng dugo sa silong. 100% na tumugma sa DNA ni Adrian. Ito na ang pinal na siyentipikong ebidensya. Mula sa lahat ng dokumento at ebidensya, mula sa crime scene investigation, autopsy, testimonya ng mga saksi, hanggang sa pag-amin ng salarin, binuo ng Provincial Investigation Unit ang isang kumpletong case folder. Ang makapal na folder ay naglalaman ng detalyadong pagsusuri sa buong kaso. Kinumpirma nito na ang ginawa ni Dr. Vivencio ay murder with multiple aggravating circumstances, kabilang ang cruelty at treachery. Ang buong kaso, kasama ang lahat ng ebidensya, ay ipinasa sa Provincial Prosecutor's Office para sa pagsasampa ng kaso sa korte na may rekomendasyong patawan ng pinakamabigat na parusa. Ang kasong yumanig sa bayan ng San Felipe, ang kaso ng kalansay na nakakadena matapos ang walang kapagurang pagsisikap ng mga pulis, sa wakas ay ganap ng nalutas. Ang liwanag ng katarungan ay sumikat na sa pinakamadilim na sulok ng krimen, ika. 28 ng Nobyembre, 2018. Binuksan ng Regional Trial Court ang paglilitis sa kaso ni Dr. Vivencio de Leon dahil sa matinding interes ng publiko, daan-daang tao mula sa San Felipe at mga kalapit na bayan ang nagtipon sa harap ng korte. Mahigpit ang seguridad. Sa loob ng courtroom, mabigat ang kapaligiran. Sa unahang upuan para sa pamilya ng biktima, naroon sina Mang Berto at Aling Nelia, hawak ang larawan ng kanilang anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng walang katapusang sakit. Sa kabilang hanay, mag-isang nakaupo si Clarissa, payat at maputla, hindi bilang anak ng akusado, kundi bilang isang saksi sa trahedya. Pagsapit ng ika-9 ng umaga, pumasok ang hukom.
dinala si Dr. Vivencio sa harap. Mas payat siya at mas matanda kumpara noong ilang buwan lang ang nakalipas. Nakayuko siya. Hindi makatingin kahit kanino. Tumayo ang taga-usig at binasa ang sakdal. Bawat salita, bawat pangungusap ay nagbunyag sa buong proseso ng krimen ni Dr. Vivencio mula sa mababang motibo, sa panlilinlang, pagkulong, pagpapahirap, hanggang sa kamatayan at sa maingat na pagtatago ng krimen sa loob ng 8 taon. Natahimik ang buong courtroom. Sa harap ng mga tanong ng hukom at ng mga hindi matitinag na ebidensya, inamin ni Dr. Vivencio ang lahat ng kanyang kasalanan. Tinawag si Rodel Santos bilang pangunahing saksi. Nanginginig siyang ikinuwento ang lahat ng kanyang nakita at ipinahayag ang kanyang malalim na pagsisisi. Ang testimonya ni Clarissa ay ibinunyag din, ipinapakita ang tunay na mukha ng kanyang diktador na ama. Matapos ang mga pahayag at dahil walang maibigay na mahalagang mitigating circumstance ang depensa maliban sa pag-amin ng akusado matapos mahuli, pumasok na ang paglilitis sa huling yugto, ang paghatol. Tahimik na naghihintay ang lahat. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, umalingaw-ngaw ang boses ng hukom. Ang mga ginawa ng akusadong si Vivencio de Leon ay isang matinding panganib sa lipunan. Hindi lamang niya nilabag ang karapatang mabuhay ng isang mamamayan, kundi ginawa niya ito ng may sukdulang kalupitan na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa batas at sa buhay ng tao. Ang kanyang ginawa ay nagdulot ng hindi mapapantayang sakit sa pamilya ng biktima at takot sa komunidad. Nararapat siyang patawan ng pinakamabigat na parusa upang magsilbing aral at babala sa lahat. Halos huminto ang paghinga ng lahat sa courtroom. Sa bisa ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa hukumang ito, alinsunod sa Revised Penal Code, ang akusadong si Vivencio de Leon ay napatunayang nagkasala sa krimen ng murder at hinahatulan ng parusang kamatayan. Parusang kamatayan. Humagulgol sina Mang Berto at Aling Nelia. Ang katarungang 8 taon nilang hinintay ay dumating na. Isubsob ni Clarissa ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Nanginginig, si Dr. Vivencio ay hindi na makatayo. Bumagsak siya sa sahig sa harap ng hukom. Ang pinakamataas na parusa ng batas ay nagwakas sa buhay ng isang demonyo sa balat ng isang mabuting doktor. Ilang buwan matapos ang paglilitis, nagkaroon ng pagkakataon si Major Villegas na bumalik sa San Felipe. Ang bayan ay bumalik na sa dati nitong kapayapaan. Ang klinika ay nakasara na, isang tahimik na alaala ng isang nakakatakot na krimen. Nagmaneho siya papunta sa silangang bahagi ng kabayanan. Sa lupang pinagtuklasan ng Kalansay, isang magandang 2 palapag na bahay na ngayon ang nakatayo. May mga boses ng mga batang naglalaro mula sa loob. Ang buhay ay tunay na muling sumibol sa lupain ng kamatayan. Bago umalis, dumaan siya sa sementeryo. Nilapitan niya ang isang bagong puntod, ang puntod ni Adrian. Sa lapida ay may larawan ng isang binatang, may masayang ngiti. Nagsindi siya ng isang kandila. Ang kaso ay sarado na. Ang katarungan ay naibigay na. Ngunit habang nakatayo sa harap ng puntod ng isang binata, hindi maiwasan ni Villegas na mag-isip tungkol sa manipis na linya sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, tungkol sa mga nakakatakot na trahedya na maaaring itago sa likod ng isang panlabas na anyo ng karangalan at respeto. Isang dalisay na pag-ibig ang nagtapos sa isang masakit na kamatayan. Isang ama, dahil sa kanyang pagmamataas, ay naging isang halimaw. Ang kaso ng Kalansay na nakakadena ay mananatiling pag-uusapan sa San Felipe sa mahabang panahon, hindi dahil sa misteryo nito, kundi dahil sa masakit na aral na iniwan nito. Ito ay isang paalala na ang krimen, gaano man kalalim ibaon o kaingat itago, sa huli ay malalantad sa liwanag ng katarungan. At ang hatol para sa mga nagkasala, kahit na maantala, ay tiyak na darating. Hindi ko alam kung saan kayo nakikinig o nanonood ngayon.
Pero maaari kayong mag-iwan ng komento para bumati. At para sa kuwentong napakinggan ninyo ngayon, ano ang inyong saloobin? Nagustuhan nyo ba o hindi? O mayroon ba kayong opinyon? I-type lang at pag-usapan natin. At kung mayroon kayong mga interesanteng kuwento na nais ibahagi sa iba, maaari rin kayong magkomento at ikuwento. Hihintayin kong basahin ang mga kuwento ninyo. Sa huli, nawa ay makatagpo kayo ng mabubuting bagay, maging ligtas sa inyong mga paglalakbay, at maging masaya sa bawat araw.